Basahin po natin yung talatang ito. Let's read. Psalms 139, verses 23 to 24. Sabay-sabay tayo. Ready, go. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Isa pa nga po. Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Last verse po, Job 8:7. Though your beginning was small, your latter days will be very great. But before I pray, I want you to close your eyes and I want you to thank the Lord ngayon. Bago matapos po yung taon na to, 3 more days to go. Pwede po bang itaas mo yung boses, ang iyong kamay? Pasalamatan mo si Lord sa iyong negosyo, trabaho, pag-aaral, family, health. Come on, let's all together praise and thank God. Yung mga pinag-pray mo na dati prayer lang pero ngayon reality na. You are actually walking and living to your own answered prayers and miracle. So why don't you praise the Lord? Pasalamatan mo siya. Maging doon sa mga inaantay mo pa rin na favor, blessing at breakthrough from the Lord, pasalamatan mo pa rin ang Panginoon kasi hindi pa tapos si Lord sa buhay natin. At sabihin mo sa Kanya, Lord, before the year ends, I would like to say, thank you, Lord. Sa goodness nyo, na nakilala kita, Panginoon. Nandito po ako, sumasamba, nagpupuri sa inyo. Pinaranas nyo po sa akin ang inyong kabutihan. Pinaalala nyo po sa akin, Lord, kung gaano po ako kahina, pero kayo ay malakas sa buhay ko. At ipinakita nyo po, Panginoon, ang inyong kadakilaan sa mga imposibleng sitwasyon, mga trahedya, mga pangyayari na parang wala nang solusyon pero naroroon kayo, Panginoon. So sa lahat ng ito, Panginoon, malugod po naming ibinabalik sa inyo ang papuri, pagsamba na kayo lamang pong nararapat tumanggap sa pangalan ni Kristo Jesus, and all the people of God say, Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Let's all be seated. Every time na matatapos yung taon, yung iba siguro sa inyo ay tumatalon. Pag New Year, kumakain po ng mga bilog na prutas, nagdadamit ng mga polka dots, no? Ano pa ho ba yung mga tradisyon na ginagawa ninyo? Sa Peru po yata, yung isang community doon, no? Nagsusuntukan to settle a dispute para yung susunod na taon wala na pong away o problema. Pero ako po, ang ginagawa kong preparation before the year ends and as we welcome the new year, I'm always praying and expecting a word from the Lord. Lord, what is your word for me? At ngayong umaga na to, ngayong taon na ito, especially last week, yung salitang reflection po ang binigay sa akin ng ating Panginoon. So let me talk about it more mamaya. No? So again, congratulations. Sabihin mo nga sa katabi mo, congratulations. 3 more days to go at Happy New Year na. No? Nagbabasa po ako ng mga new trends, new looks, saka new fashion tips for the year 2026. No? Gusto niyo po bang malaman? Sa mga babae daw po, according to a fashion magazine, ang magiging uso daw po ngayong darating na 2026 ay mga damit po na medyo maluluwag na nilalagyan po ng belt na actually hindi talaga belt. So anything, sabi po ng isang fashion designer, it could be a robe, it could be a scarf. Nandyan ba yan? Wala yatang picture na nilagay, no? Pero sabi nila yun daw po yung magiging uso. Okay, hindi naman tayo pasyonista, no? Sayonista lang tayo. Tapos sa babae, tingnan mo nga yung katabi mo, magiging uso ngayong taon na to, yung mga bouncy hair na medyo may kulot-kulot na konti. Oo, yun daw. Sige nga, tingnan mo nga. Sabi mo, bagay sa'yo ang bouncy hair at kulot, no? Okay, kaya pag kulot, hindi ka na dapat mahiya. Bakit? Kasi po, pag bouncy hair, parang it speaks about confidence, no? Wow, yun daw po, no?
Yun daw po, according to a Hollywood fashionist o isang Hollywood po na designer. Sa mga lalaki naman, uso daw po yung mga cargo pants at utility-inspired na mga damit. Yung parang brusko. Sige nga, tinan mo nga yung katabi mo, sabihin mo, brusko ka na kahit wala pang mga cargo pants, no? Di ba? Tapos, sa mga lalaki, ang magiging uso daw po na gupit, mga short hair. Yan. Kaya sabihin mo sa kanya, Happy New Year, Happy New Hair. Happy New Year, Happy New Hair, no? Pero, naisip ko lang, no, have we ever wondered what would our New Year look like the whole year next year? Kung ang mga fashion industry po ay nagfo-focus po dito sa mga new look na to, damit, sapatos, pati po yung buhok, I wonder how would our New Year next year would look like. Ito po ba'y mapupuno ng regret, repetition, o ulitin lang natin yung mga mali nating nagawa sa nakaraan? Or would there be a reset, pagbabago kahit papano? Sino ho dito nagpipray ng pagbabago? Alam niyo po, how we dress up, sabi po ng mga sa mga nakakatanda, yung mga nauna sa atin, dapat magbihis ka pag New Year. Bakit? Because it matters. Pero ganun din po, mahalaga din po how we look like. So ang topic ko po ngayong umaga na to, actually kararating lang po namin, ang topic ko po ngayong umaga na to ay, basahin natin yung topic, 4 great looks for the New Year. 4 na magagandang, ano ba yung Tagalog ng looks, no? Magagandang postura o pagtingin sa bagong taon. You know, the end of the year is not just about celebration, it's all about evaluation. Maraming mga Pilipino, nagfo-focus po tayo sa selebrasyon, sa handaan, sa pagkain. Pero very few people would sit and evaluate himself. At magtatanong, what happened and what would happen in the next year. Now, let me give you an example now. When I was a young pastor po sa Zion Hagonoy, itong batang ito, huwag niyo muna papakita yung picture bro itong bata na to, dahil nasa pastoral house pa ako nakatira, binata pa ako dito, no? Hindi siya pumapasok sa school. And I asked a permission para gamitin ito. Hindi siya pumapasok sa school. Alam niyo ginagawa niya? Naglalaro-laro lang siya kasi yung kabilang lote ng simbahan sa Zion Hagonoy, basketball court po yun. Naglalaro-laro lang siya, nagkakalkal ng mga gamit. Tapos pag naririnig ko po parang may ingay sa kabila, sabi ko, oh, ba't nandyan ka? Hindi ka pumasok. Tinatamad ako, pastor And na-realize ko, ilang taon na po na nalalagpasan na siya ng kanyang mga mas kaedad pa. Sabi ko sa kanya, alam mo, pag hindi mo nakita yung halaga ng sinasabi ko sa iyo na to, mauulit lang ito at magre-repeat lang to sa buhay mo at hindi mapapabuti yung buhay mo. Pag alis po namin sa Zion Hagonoy para pumunta po dito sa Zion Baliwag, nagulat po ako, bumalik siya sa pag-aaral. Tapos, one time, nasa Robinson's Mall ako sa Malolos, may nag-bless sa akin. Nasa Jerry's Grill. May nag-bless po sa akin. Sabi ko, sino kaya to? Ay, isang lalaki na matangkad na nakabihis po para siyang HRS, no? Sabi niya, Pastor, ako po ito. Ako po ito. Sabi ko, oy bro, andito ka na. Sabi niya, ano nangyari sa'yo? Pastor, pinakinggan ko po yung sinabi mo Pinag-aralan ko, pinagbulay-bulayan ko. At totoo nga, walang mangyayari sa akin pag ganito lang. Kaya Pastor, humabol ako, nakapag-aral ako, nakapagtapos ako. Ngayon, nag-OJT na ako. Ang tinutukoy ko po dito ay kilala po ito ni Pastora, si Kuya Al. When I spoke sa church po nila, pagtabi ko, biruin mo po, binilhan ako ng tubig, binilhan po ako ng food. Sabi ko, babayaran ko na. Sabi ni Pastor, huwag na. Ako nang bahala. May trabaho na ako Sabi nga, sinabi talaga niya, may trabaho na ako And sabi niya, dadalaw daw siya sa amin dito. No? Looking back, yung batang ito, iniisip po niya that life is just easy peasy. Easy-go-lucky. But one day, he reflected at na-realize niya, hindi lang dapat dito mauwi yung buhay ko. At nakabawi po siya. So naniniwala po ako na hindi lang po mahalaga na tayo'y nagre-reflect, mahalaga din po na tayo po ay nag-i-evaluate.
Marami na tayong narinig ng mga bansag sa tao kagaya ng Running Man. Na, alam niyo po ba yung Running Man? Nakakita na po kayo ng Action Man? No? Pero gusto ko pong makita yung Thinking Man. Nag-iisip. Pinag-aaralan. Hindi nagmamadali. Hindi po siya nadadala ng kanyang emosyon, ng mga pangyayari sa paligid, kundi pinagbubulay-bulayan po niya, ano bang pwedeng mangyari sa aking buhay. Yung binasa nating talata kanina, ang sabi ho doon, search me, O God. Tingnan nga po natin uli yung verse na yun. No? Search me, O God, and know my heart. Test me and know my anxious thoughts. No, grabe no yung honesty po niya. No? Sabi niya, Lord, maaaring may pagkakamali akong nagawa, pero Lord, please remember na maybe this is brought about by my anxiety. We have all this anxiety coming and entering to a new year eh. Pero sabi niya, Lord, kung meron pong bahagi sa buhay ko na mali, ganda ng sinabi ni Sir Eric, no? At sinabi din po niya yon nung pinag-pray namin siya doon sa principal's office niya. Dinedicate namin yung office na yon. Sabi niya, Pastor, kung merong bahagi sa buhay ko na magmamataas, tanggalin nawa ako ng Panginoon. And that's a good evaluation. At ang sabi niya dito, and Lord, pagkatapos mong gawin iyan, lead me in the way, not on my way, but in the way towards you or everlasting. Sino po dito naniniwala? This prayer is all about honesty and humility. You know, ang buwan ng January ay hango po sa isang Greek mythology na ang pangalan po ay si Janus. Si Janus po ay isang alamat nila na may dalawang mukha. Ano po ba yung mukha niya na kinakatawan? Mukhang nakatingin sa nakaraan at mukhang nakatingin sa hinaharap. Ganyan po dapat ang ating pagsalubong sa bagong taon. Nakatingin tayo sa likuran, pero hindi rin tayo masyadong nakatingin sa likuran. Baka mabangga tayo, nakatingin din po tayo sa ating hinaharap. Hindi rin tayo dapat nakatingin masyado sa ating hinaharap na hindi tayo natututo sa ating mga nakaraan. Amen po ba doon? So therefore, reflection is not just about condemnation, or it's never about condemnation. It's all about preparation. Huwag kang matakot mag-reflect. Huwag kang matakot magbulay-bulay, magsiyasat, at alamin kung nasaan ka na ngayon. Before we rush into a new year, God is calling us to pause, to look honestly, and to realign our life. Nasaan na ako? Because there's a danger of regression and repetition kung hindi natin naayusin yung buhay natin. An unexamined life easily repeats unnecessary mistakes. Gusto mo ba next year, uulitin mo lang uli yung mga mali? Ayaw po natin gawin niyon. Amen? So ngayong umaga na to, let me share to you the 4 great looks, 4 na looks na magpapapogi at magpapaganda sa iyo. The 4 looks to a great future. Are you ready, mga kapatid? Number 1, look inward. This is the self-reflection. Tumingin ka muna sa sarili mo bago mo tingnan yung iba. Magkaroon tayo ng self-reflection. Gaano man kakonti na lang yung araw na natitira, kaya pa nating mag-self-reflect. Sabi po sa Lamentations 3, verse 40, let us examine our ways and test them, and let us return to the Lord. No, it's not enough that we examine. Hindi po sapat na nagsiyasat lang tayo. Dapat ang ating pagsisiyasat ay mauwi hindi lang sa goals, sa pag-pursue ng mga goals, no, kundi mauwi sa pagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen? Let us examine our ways and test them. No, ang ganda ng sinabi ni Brother Darwin. Bagay po talaga siya no, na sa New Year ender ng tithes and offering, yung testimony niya na talagang it's not about comfort, it's all about commitment kay Lord eh. And you know, pwede rin tayong mag-share ng ating vulnerabilities kasi we're not perfect. Hindi tayo tumatayo dahil magaling tayo, mahusay tayo, kundi tumatayo tayo dito dahil ina-acknowledge natin yung pagkakamali natin and we correct them. Amen? We correct them. You know, ang principle ng self-reflection is, ang paglago ay nagsisimula sa pagiging tapat sa ating sarili. Decay, however, happens when we keep lying to ourselves. Alam niyo po ba isabihin ng pagsisinungaling sa sarili? Did you know na mahusay tayong magsinungaling sa ating sarili? Halimbawa, hindi ko na siya babalikan. Ayaw ko na sa kanya. Mamaya lang, ta-text ka na naman, di ba? No? Ayaw ko na sa kanya. Sinaktan niya ako. Maya-maya lang, binigyan ka na ng choknut, bumibigay ka na naman kagad, di ba? No?
We keep on lying ourselves. Hindi ko na bibilhin yan. Promise, last shopping na to. Last ukay na to. Last shopping na to. We end up ourselves buying and purchasing dumb purchases sa ating mga buhay. Doomed relationship na nahasaktan po tayo. Sabi mo, huling kain mo na yan, mag-exercise ka na eh. Ang galing mo talaga magsinungaling, di ba? And we are better sa pagsisinungaling sa ating sarili. Bakit? Kasi iniisip natin, hindi naman ako nagsisinungaling eh. Hindi ko pa kaya ngayon. But we're lying to ourselves. Everybody say honesty. Meron isang word o praise na gusto kong ituro sa inyo as we venture to the new year. Voice of reality question. Ano po ba yung voice of reality question? Pag sinabing voice of reality, tinig na totoo. Alam nyo, kailangan meron pong isang tao sa buhay mo na bibigyan mo ng pahintulot na magsasalita ng totoong salita. At hindi lang yung mga tao na gusto mong marinig ang salita para sa'yo. We need someone to correct us. Someone who will be accountable. We will be accountable sa tao na yon. And this is called the voice of reality. Halimbawa, sumusobra ka na bro o sis. Mali na yan. Tama na yan. That's called voice of reality. Okay. Now, personally sa atin, practice muna natin yung voice of reality na to. Number 1, ano yung mga choices na ginawa ko last year or this year? Pangalawa, ano yung mga habits na nag-shape sa buhay ko ngayon? Kasi hindi ka nauwi na ganyan-ganyan lang. Meron kang nakasanayan ng mga habits, no? Nakasanayan mong lumiban, magpa-late ng konti, hanggang unti-unti sa dulo ng taon na-realize mo, nalilesen po yung dating discipline na meron po tayo. Where did I grow? Pwede tayong lumago sa mali, lumago din sa tama, lumago sa relaxation or laziness, o lumago po sa maturity. Where did I fall short? Bakit lagi akong walang pera? Tapos kamay po dito nakaka-relate, no? Ba't para yatang pagkasweldo, nauubos ka agad, no? Wala kang ibang iniisip kundi pagkain, di ba? So, nauubos talaga. And then, where did my life end up this year? Saan ba ako nauwi? Nauwi ka kay Lord? Nauwi ka na naglilingkod, sumasamba, nagpupuri, at sumasayaw sa ating Panginoon. You know, when you ask this voice of reality question, this is not self-criticism, but this is self-awareness under God. This is not an issue about being unforgiving to yourself, but this is an issue about being accountable. Ang isa sa pinakadelikado sa buhay ay yung nagsisiyasat po tayo pero finifilter natin yung sinisiyasat natin. Hindi na tayo ready tumanggap ng pagkakamali. We need someone na magiging accountable po tayo. But first and foremost, we must become accountable to ourselves. Amen? Meron akong illustration na gagamitin sa inyo. No? You know the mirror principle? I've searched this concept. No? Did you know na wala talagang specific na tao naka-imbento ng salamin? Salamin. Sino ba yung kumanta na yun, di ba? Ang salamin po pala noon ay brass. Pero did you know that the original mirror is not the mirror but the river, the water. Can you imagine noon, no? Pag nananalamin ka at nagje-gel ka, titingin ka sa sa ilog, no? Kailangan mo muna magkaroon ng tubig para lang magkaroon ng mirror. Why? Because during their time, nakita na po nila yung halaga na makita nila kung ano itsura nila pagharap nila sa ibang tao. Can you imagine during that time, na-realize na nila? Pero here's the principle of the mirror. Sino dito, nanalamin ka kanina bago ka pumunta dito sa church? Say amen. Meron pong biro, yung hindi raw masyadong tumitingin sa salamin, pogi na daw yan at maganda. No? Parang ganun pong ginagawa ko. Wala akong masyadong salamin na nakita kanina. The mirror does not judge, it only reveals. Did you know that? Pag humarap ka sa salamin, hindi ka hinuhusgahan ng sarili mo Pero pinapakita niya ano itsura mo. So this is not self-condemnation or self-criticism. This is self-awareness. Are you aware of your mistakes? Are you aware of yung pagiging prangka mo na nakakasakit? Or are you aware na marami kang good qualities na dapat mong makita at dapat mong i-highlight? So a mirror does not judge, it only reveals. When you ignore the mirror, it does not change what it shows. Sige, wag mong pansinin yung nakita mo sa salamin. But remember, hindi niya mababago
kung ano yung itsura mo nung tumingin ka sa salamin. Kung may dungis ka, may dumi ka dito sa ilong, sa bibig, sa ngipin, dahil wala kang binago, wala kang inayos, it will only reflect what's in front. You know, our mirror to ourselves is our conscience. When you refuse to hear your conscience this year, it would cause a distraction sa ating mga buhay. So, may mga example pa akong nilagay dito. Saang area na medyo humina ka sa disiplina? Ano yung mga panahon na mas naging reactor ka kesa sa naging responder? Ibig sabihin, pumatol ka, patola ka. No? O naging patola po tayo. At ano po yung mga opportunities na na-miss natin na sumunod sa ating Panginoon because we refuse to self-reflect or to exercise self-awareness. Sino pong natututo ngayong umaga na to, say amen. Now, as I reflect this message, tingnan nyo po, no, ito lang po yung sa side na to ang tinitingnan natin lagi na goal pag next year. I'd like you to focus on this, regardless kung ano man po yung nangyari sa buhay mo, na-promote ka man o papunta pa lang sa promotion, tingnan nyo po, ito yung ginagawa natin. Number 1, ang goal natin, makakuha ng knowledge. But the question is, did you gain humility? Sige, madami kang alam, pero did it make you humble? Or did it make you boastful about what you have learned? You accumulated wealth. Sige, no question. Thank you, Lord. Yumaman ka o kumita ka ng malaki. But did you accumulated generosity? Naging mapagbigay ka ba sa iba? Mas naisip mo ba yung pangangailangan ng iba? Yeah, you develop skills. But did you develop kindness? As you self-reflect. You become wiser and stronger this year. But did you become better and godly and closer to the Lord? You reach your goal, pero nalapit ka ba kay Lord o nalayo lalo? This requires a self-reflection. Why? Because this is your life. This is not my life. This is not their life. This is your life. At dahil buhay mo ito, wala ka mang impluensya sa iba. You may not have an authority or power sa position ng iba, but you have an authority over yourself. And you can always self-reflect and become aware sa sarili mo. Amen? Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. If you want to self-reflect, remember this, you cannot change what you refuse to confront. You cannot change what you refuse to confront. No? So you need to look inside. Gusto mo pumogi lalo sa harapan ni Lord at sa harapan ng tao? Learn to confront the man in the mirror. Sino pong kumanta nun? Michael Jackson. Sad to say, he sang this song, but he was never able to confront the inner demon, the man in the mirror, and that is himself. Proverbs 21, verse 21. I like this verse now. Can you just screenshot this verse or picture nyo to now? Sabi dito, whoever pursues righteousness and kindness, he will find life. Because righteousness brings honor. Ang sino man ang naghahabol sa katuwiran at sa kabaitan, kabutihan, matatagpuan at masusumpungon niya ang buhay. Everybody say, self-reflect. Number 2, God reflection. Look upward. So yung unang looks po ay look inward. Pangalawa, look upward. Psalm 77 verse 11 says, pakibasa natin yung verse na to. Ready, go. I will remember the deeds of the Lord. No. Are you remembering or reflecting about the problem for this year? Or are you remembering the goodness of the Lord? Amen? Napansin niyo po, medyo mahaba yung worship natin kanina. Bakit? It's good to end the year with worship rather than worry. Amen? So become a worshiper than a warrior. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Bakit mahalaga ang upward reflection? Because reflection should always lead us back to God's faithfulness. Kailangan po, hindi lang tayo nagsi-reflect ng mali natin, ng mga dapat nating ayusin, pero ang reflection din dapat, nauuwi dapat na makita natin, gawin mo sa sobrang pasaway ko, sa sobrang mali ng mga nagawa ko sa nakaraan o pagkukulang ko, naging mabuti pa rin ang Diyos at buhay pa rin ako hanggang ngayon. Sino po dito nagpapasalamat ka kay Lord doon? Say amen. 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 Looking back will reveal God's protection, God's provision,
God's patience in your life, God's promises, God's plan sa buhay mo. Do you believe on this, mga kapatid? Because even in our shortcomings and failure, naging gracious at faithful ang ating Diyos. Amen? Nasa beach po kami itong nakarang araw, 2 beses. And I noticed, hindi ka talaga pwede maglinis ng paa pag nasa beach ka kahit nakatsinelas ka, nakasapatos kasi buhangin po yun eh. Gusto ko pong maglakad na yung set of footprints ko ay ako lang. Pero may mga sumusunod talaga eh. Si Jethro, Jehaya, they really love the beach now. Na-realize ko, ang buhay po natin parang dalampasigan. Sabi mo nga sa katabi mo, mukha kang dalampasigan. No? Hindi, joke lang. Ang buhay natin mukhang dalampasigan, hindi mukha Ano pong ibig sabihin po ng footprints in the sand? You're not walking alone. God has been with you all throughout this year. Hindi ka nag-iisa, pinasan ka ng ating Diyos, kaya ka nakarating ng ganito kalayo. Bakit? Naging mabuti ang grasya at habag ng ating Panginoon. Hebrews 13 verse 5 to 8 says, keep your lives free from the love of money. Sa Tagalog, huwag nga kayo magmukhang pera. Tingnan mo nga yung katabi mo, sabi mo, huwag ka na mamamasko ha, para magkapera lang. No? Be content with what you have. Sabi mo, kung ninang ka, sabi mo, be content. Okay? Because God has said, sabay-sabay nating i-claim, ready, go. Never, never will I. So we say with confidence, sabay-sabay, the Lord is my helper. I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Sabay-sabay, Jesus Christ is the same today and grabe, naiyak po ako doon nung nandun po kami sa Dalampasigan. Bakit na-realize ko? Hindi ako ang nagdala ng buhay ko dito. I am not a self-made man. Rather, I am God-made by the grace and the mercy of the Lord. No. Palakpakan natin ang ating Panginoon. You know, ang application po nito bago matapos ang taon, people of Zion Baliwag, let us thank God for our answered prayers. Pero dun sa mga hindi sinagot, patuloy pa rin tayo magtitiwala kasi paparating na ang kasagutan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Keep on praying. Keep on praying. No. Nung nag-speak po ako sa Zion Hagonoy, may nag-bless po sa akin na isang bata na may edad lang kay JL ng 1 taon. Sabi niya, Pastor, alam niyo, kilala niyo po ba ako? Sumasayaw siya sa harap na. Sabi ko, yeah, kilala kita. Pangalan mo'y Faith. Alam niyo po kasi kaya Faith ang pangalan niya. Kasi ang kanyang magulang, 10 years na pong nagpipray na walang baby. When we were there, we prayed for them, the church prayed for them, and miraculously, binigkalooban po sila ng isang anak. At ang pangalan ng anak niya, pinangalanan nilang Faith. Totoo po talaga na ang Diyos ay hindi napapako ang kanyang pangako. Laging mangyayari, laging matutupad. Kaya keep on trusting for the unanswered prayers na pinagpipray mo sa ating Panginoon. Philippians 1 verse 6 says, ang Diyos na nagpasimula ng magandang bagay sa buhay mo, tsak natatapusin niya ito, yung kagandahang ito. Amen? He who began a good work in you will be faithful. Everybody say, will be faithful to complete it. Hindi ikaw ang kukumpleto eh. Ang Diyos ang kukumpleto. And you know, when we say completion, I'm thinking about a construction sa isang bahay. Messy, pangit tingnan. Kaya nga po may mga bahay na pag kinoconstruct, nilalagyan nila ng takip. Totoo po ba yon? Bakit? Kasi pangit tingnan eh. Parang wala doon yung itsura ng landscape or blueprint or drawing ng architect na. Pero alam nyo, process kasi yan, pag natapos na yung proseso, pag binuksan na, ang ganda na po ng plano, ang ganda na ng bahay, at ganun po ang mangyayari sa buhay po natin. God is not finished yet with your life. Maybe your story will looks like full of sorrow, puno ng sin, puno ng shame and suffering, but don't worry, your story is redeemed by His story, full of love, full of grace, full of favor, and full of forgiveness galing sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos. Learn to be thankful as you look upward. Gratitude will turn memory into worship and moments into momentum. Pangatlo, look inside, look upward. Pangatlo, look around.
others. Reflection. Learn to reflect and be aware sa paligid mo. No? Now, it talks about being a social person. May nasasaktan ba ako? Meron ba akong nababypass? Meron ba akong napapahiya? Meron ba akong hindi natutulungan, napapabayaan? Meron bang nasusobrahan ng tulong ko? No? Romans chapter 12 verse 18, if it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Our knowledge, our education, our training, our skills should never cause division sa ating mga relationship. Ang alam natin, ang husay natin, ang galing natin, dapat hindi naglalayo ng tao, kundi nagdidikit, naglalapit. Amen? Dapat nagpuproduce ng kapayapaan sa ating paligid. Amen po ba doon? Healthy reflection will include how you treated other relationship. Malalaman mo na tama ang iyong self-reflection, ang iyong God-reflection. Bakit? Kasi po ang magiging kalalabasan nito, maayos na relasyon vertically. As you fix and aim to restore your horizontal, tama ba horizontal? Vertical. Mali, okay. Nahilo na kasi ako pag ganun ako eh. Okay, ang horizontal relationship mo kay Lord, maayos po yung vertical relationship. Romans 14 verse 7, ay, kinakanta ho ito nung sakristan pa po okay, di ba? Wala ni isa sa atin ang nabubuhay sa sarili lamang, di ba? No? None of us lives, akala ko kanta lang yun eh. Verse pala yun eh. For ourselves alone and none of us dies for ourselves. O ngayong New Year, pag nagpatugtog ka, isipin mo may kapitbahay ka na may matanda. Huwag ka lang mag-jamming mag-isa. Be sensitive. Amen. Did I love well? Pakitanong ngayon katabi mo, kung katabi mo asawa mo ngayon, minahal ba kita ng totoo? Di ba? Minahal. Naging mabuti ba akong asawa para sa'yo? Wow, di ba no? O pinabayaan kita at mas minahal ko yung Mobile Legend, no? Did I offended someone? Nasaktan ba kita? Na-offend ba kita? Amen? Kita mo mamaya, maraming sasabihin yan, oh, offend talaga ako eh. Pero pinapatawad lang kita. Amen? Tapos sabihin mo, pero bakit tahimik ka lang? O kasi pag tahimik ako, yun ako delikado. Doon ako delikado. Did I forgive freely? Nagpatawad ba ako? O nagpatawad ako kasi sinabi mo? O dahil may nagsabi ng iba? Pero malaya ba akong nagpatawad? Did I care deeply? Talaga bang totoo yung malasakit ko? O dahil may nakakita? O namimili lang ako, no? Did I build or break relationship? No. Alam nyo, ngayon ko lang sasabihin to, no? Our church, when you give your tithes and offering, are you ready for this, mga kapatid? We're not just building the facilities or the Project Nehemiah. Part of our tithes and offering goes to those marginalized people, the widows, the orphan, the senior citizen, and even those who have been abused sexually. Tinutulong po ang church neto. Kaya pag kayo po nagbe-bless sa church, nagta-tithes and offering, marami tayong natutulungan. Some of our leaders ask, Pastor, pag nagbigay tayo sa ganito, hindi natin maakay yan. Sabi ko, magbibigay lang ba tayo kasi meron tayong maakay? This too is worship. This too is soul winning sa ating Panginoon. Ang church na to, sa biyaya ng Panginoon, tumutulong, may inaabot, nakikita po ang hinaing at pangailangan ng iba. Hindi nga lang po lagi-lagi. Kasi po, hindi pa tayo mayaman na simbahan. Next year po, pag talagang faithful na yung tithes natin, marami tayong matutulungan ng mga marginalized people. Amen? Why? Hindi tayo dito para magpaganda ng facilities. Nandito tayo para tingnan ang mga humihingi ng tulong. Nakarapat-dapat naman. Amen po ba doon? Did I break or build relationship? Ako ba'y naglagay ng tulay o ng pader? Bawal kayo pumunta dito. O, naglagay ako ng access. Tara, punta kayo dito. Did I give or share more? Wow. Life is like a bridge. Tandaan mo, ang bridge, hindi lang ikaw ang naglalakad. Meron na ba kayo nakitang bridge na exclusive lang sa isang tao? Ako lang pwedeng dumaan dito. Wala, di ba? We don't cross it alone. We are into this life together. Sabi mo nga sa katabi mo, we are into this life together.
Pwede kang lumakad sa buhay ko. Oh, sino dito, bago matapos yung taon, may lumakad sa buhay niya? Kayo talaga, ha? Ano kayo? Wala akong alam-alam dyan, ha? Oh, wala akong kaalam-alam talaga dyan. Sino ho dito yung bigla na lang sumulpa, tas kumanta siya, bakit ngayon ka lang? Ayan, oh, merong nai-excite, may kinikilig, no? Weak relationship, weaken the journey. Okay, magbigay tayo ng mga specific example. Are there unresolved conflicts na dadalhin mo sa next year? Meron ka bang nasabi na dahil sa galit, pero gusto mong bawiin, pero masyado kang masebo, ma-pride? Are there opportunities to show compassion? Meron po ba kayong ganito? Tutulungan ko, nahihiya. Bakit gano'n? No? Mas nahihiya tayong tumulong. No? Parang alam na alam mo gusto mo tulungan. Nahihiya ako eh. Paano ko tutulungan to? No? Pero tumulong ka na, di ba? Love and care needs to be shared. People use left behind and set aside. Meron ka bang nagamit na tao na apakan para makaangat lang pero napabayaan na saktan mo sila? Ang application natin dito ay seek reconciliation where possible. Build and rebuild relationship. Don't cut. Everybody say, don't cut. Enter the new year with a clean and loving heart. No, alam nyo, I used to think, no, na ang clean at loving heart ay nagpipray ka kay Lord, humingi ka ng confession, pinatawad ka ng Panginoon. Pero sabi ni Lord, ang pusong dalisay ay may malasakit at may pakiramdam sa nararamdaman ng ibang tao. That too is confession sa harapan ng ating Diyos. Pwede po bang sabihin mo sa katabi mo, sorry na. Isa pa po, sabihin mo sa kanya, patawad. Sorry po tayo. Bakit? Ephesians 4:32, pakibasa po ng sabay-sabay, lakasan natin, ready, go. Be kind, forgiving one another. Taas kamay dito, pinatawad ni Lord. Kung hindi ka pinatawad, kahit di ka na magpatawad, patatawarin ka na namin. Pero kung ikaw ay pinatawad ni Lord at laging pinapatawad, wala kang karapatang hindi magpatawad. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, patawad. Micah 6:8, He has told you, O man, what is good. What does the Lord require of you? Ano bang hinihingi ni Lord sa atin? Ang ganda nito, no? Knowledge, education, skills, no. Ang hinihingi ni Lord sa iyo is to do justice. Maging makatwiran ka sa iyong kapwa. To love kindness, mahalin mo ang kabutihan, ipadama mo sa iba, at lumakad ka na may pagpapakumbaba sa harapan ni Lord. Did you know that it is called His ways? His ways, no? His is an acronym that would say, walk in humility, walk with integrity, and walk with simplicity. His ways. Lakad ng ating Panginoon. Galatians chapter 6 verse 2, bear one another's burden and so fulfill the law of Christ. Sige nga po, tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, nabibigatan ka ba sa buhay? Pwede ba akong makipasan? Ayan, di ba, no? Maaari po ba tayong makipasan o magpagaan man lang bago matapos yung taon na to, no? O ikaw yung nagpapabigat, no? Ikaw nagpapabigat. Meron ka bang sobra-sobra? Tumulong ka sa iba. Meron bang nangungutang sa'yo? Huwag mo nang pautangin, bigyan mo na lang. Hallelujah. Amen? Parang walang nag-amen. Why? Because Proverbs 19 verse 17 says, basahin natin to, ang nagpapautang sa mga mahihirap ay nagpapautang sa Diyos. At ang Diyos ang magbabayad. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, pautang. Si Lord na magbabayad. Ang tanong, mahirap ka ba? Ang tinutukoy kasi dito yung mahirap. Amen? Ito yung mga widows, the marginalized people eh. Yung walang kakayahang magbalik. Kung ikaw po may kakayahan na, huwag ka nang pumila sa mga scholarship, makiagaw dun sa mga grants na pwede namang ipila ng iba. Amen? Hayaan mo yun sa mga mahihirap at walang-wala talaga. Aray ko. May mga nakikita ko pumipila. Pinila ko si Babson para sa allowance. Grabe nakapila mga young people na to. Nagpaka-iPhone. Hiyang-hiya ako Nagpaka-iPhone, totoo po. Hindi ko naman sinasabing masama mag-iPhone pero sabi ng isang nanay, tatanggalin ko na yung sarili ko sa pila, baka meron pang slot na mas nangangailangan yung iba. His ways, humility, integrity, and simplicity. Amen? Yung hindi mo gagastusin sa luho mo,
itulong mo sa iba, matutuwa pa ang Diyos para sa iyo. Amen ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Number 4, last, forward reflection. Look ahead. Look inside, look upward, look around. And then, the 4 looks that would complete is looking ahead. Proverbs 4 verse 25 says, let your eyes look straight ahead. Sabi mo nga sa katabi mo, tingin diretso. Walang nagdadrive na linga-linga, di ba? Pag nagdrive ka linga-linga, naku, mababangga ka, di ba? So the principle is, as we reflect, reflection is meant to prepare us, not to trap us in the past. I'm not saying that you self-reflect, pero may stack up ka sa iyong nakaraan. Ang sinasabi ko po, as you reflect, you are being prepared for your future ahead. Amen? Kailangan iwanan na rin natin ang nakaraan. Iiwanan talaga natin yung 2025. Meron bang taong nagpalit na yung New Year, nandun pa rin siya sa last year? Ayoko pa, dito pa ako, di ba? Hindi po. Pwede. Don't live in the past because it has nothing new to say to you. Wala siyang bagong sasabihin. Yung mga ex mo, huwag mo nang sagutin. Bakit? Walang bagong sasabihin yan. Di ba? We are to learn from our past but never to live in it. Matuto pero huwag mamuhay sa nakaraan. Amen po ba doon? Sino ho dito merong nakaraan na kailangan na pong iwanan? The past is a teacher but it's never a prison. Hindi ka dapat nakukulong sa nakaraan. You need to look ahead. Amen? Because God is inviting you to move forward with wisdom and gain education. Pag nagdadrive ka, motor, tricycle, o kotse, ano man yan, lahat po yata ng sasakyan may rear view mirror. Tama, di ba? Ano po ba yung purpose ng rear view mirror? Para hindi ka mahuli ng LTO. Hindi po. Ang purpose ng rear view mirror, para makita mo ano yung nasa likuran. But you don't look too much sa rear view mirror because a rear view mirror usually smaller than the windshield for a reason. Yung nasa harapan mo. You were meant to look forward than to look backward. Sabihin mo nga sa katabi mo, move on na. Move on na. Tuloy-tuloy na tayo. Amen? So learn to set spiritual goals, renew your commitment to your prayer, sumali sa life groups, bumalik sa Word of God, sa devotion mo, at sa paglilingkod sa Panginoon at mag-impose ka ng self-discipline personally and learn to trust God for a fresh season coming your way. Alam niyo po, God does new things with people who are willing to learn and live from their old season. Papansin niyo po, ang Diyos lagi nagpapasimula ng magandang bagay doon sa mga handang iwanan at katutunan ang kanilang mga nakaraan. Basahin po natin tong Isaiah 43:18-19. Kalimutan na ang nagdaan. Forget the former things. Sabay-sabay. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the... Dito kinuha ni Don Moen yung kantang God will make a way where there seems to be no way. Amen? Pero sabi ni Lord, before I can make a way, you must leave the old way and be ready for the new beginnings that I am about to give you sa taong ito. Palakpakan natin ang ating Diyos. But you may say, what if nagkamali ako, Pastor? Yes, you may have failed or messed up and sinned. But God is not just a God of many chances. He is also the God of a fresh and a new beginning sa buhay po natin. Amen? Ang Diyos po ay Diyos ng bagong pasimula. So kahit pumalpak, nagkamali tayo, basta magbabalik loob tayo kay Lord, your God-given destiny has not been canceled. It was just rerouted. Pero babalik ka rin ng ating Diyos doon. Amen? Sino po dito excited sa New Year na bubuksan po ng Panginoon sa buhay niya? Sumigaw ng Amen! Now remember, you are not alone. You are surrounded and protected. I like this verse na binigay ni Lord kay Moses. Exodus 23 verse 20. I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Huwag kang matakot. Yung job na yan, yung pupuntahan mo, yung abroad na tatahakin mo, yung exam na yan, yung promotion na yan, may anghel na ipapadala ang ating Diyos. Amen? Job 17 verse 9. The righteous keeps moving forward.
And those with clean hands become stronger and stronger. Dahil po sa banal na dugo ng ating Panginoon, we have been made righteous in front of our God. No? Tayo po ay mag-keep moving forward. Everybody say, keep moving. Keep moving. Ano po ang response po natin dito? Anong tugon natin? Sa dami ng regalo ng ating Diyos, ito po yung tugon natin. Sabay-sabay natin basahin. How can I repay the Lord for all the good He has done for me? I will take the cup of salvation and call on the name of Yahweh. I will fulfill my vows to the Lord in the presence of all His. Okay, can I just say this mga kapatid? No? Don't ever promise na hindi nyo tatapusin, hindi nyo gagawin. We call this as a pastor, no? Broken promise or broken vows kay Lord. Hahabulin ka ng Diyos dito. Pag nangako ka, sinabi mo magsiserve ka, sinabi mo ibibigay mo to, sinabi mo isusuko ko na to kay Lord. Huwag mong sirain yung pangako mo kay Lord. Why? Pag binanggit mo yan kay Lord, whether narinig yan ng tao ni pastor o hindi, sinelyohan na po ng langit yan. And you must fulfill that vows. Why? Because when you ask for God's blessing, God heard it and God blessed it. At pinapaulan niya yan sa buhay mo. Pag may pinangako ka kay Lord, tuparin mo. Huwag mong kalimutan, kaligtaan. Tuparin mo. Bakit? Hahabulin ka ng ating Diyos. Nakakatakot po ba yun? I don't think so. It calls for accountability. So as we conclude, there are 4 New Year looks. Sabi mo nga sa katabi mo, new look. Look inward to grow. Look upward to give thanks. Look outward to heal relationship. And look forward with hope. Look forward with hope. No? I-relate natin sa pagtatapos ang series natin this year na sinimulan noong January, tatapusin natin ng last month of the year. Una, God starts in small and humble beginnings. Sabi po sa Job 8:7, though your beginning was small, your latter days will be very great. No? Kahit maliit, basta sinimulan mo kasama ang Panginoon, may pagpapala dyan. Amen? Job 8:7 reminds us that God is not finished just because the year is ending. Wow. This verse does not deny the hardship. Alam niya na nahirapan ka, but it declares hope beyond it. May pag-asa sa ating Panginoon. Come on, palakpakan natin si Lord. Ito po yung dangerous ng time ngayon. No? Because people are building their portfolio and their performance. No? Pag nag-i-speak ako, sasabihin po nila, Pastor, can I ask for your CV? Ano nga uli yung CV? Yung pagkakakilanlan mo, no? Nahihiya ako. I graduated here. Ito yung ranggo ko. Ranggo talaga, no? Ito yung natapos ko, no? Nahihiya ako doon. Why? Because I learned, I found out, people are so in love with titles. Yung mga nakadikit sa pangalan. Saka yung itsura o yung natapos mo. Many people judge their year by what went wrong. Nangyari kasi ito pangit na But God judges by what He is building inside you na hindi nakikita ng iba. Walang title, walang promotion, pero sa loob mo, may binubuo ang Diyos na kakaiba na lalabas na lang pagdating ng tamang panahon. Amen? So let me just give some example. Taas kamay mga estudyante. A student who struggled academically, pero kung natuto ka sa discipline, God is building inside you. Amen? A family na may kinaharap na financial crisis, taas kamay, pero mas naging malapit kayo at nag-budget kayo, God is building inside you. Amen? Ang isang church na hindi man lumago ng malaki, pero lumago spiritually at maging close sa isa't isa, God is building inside the church. At ang isang taong dumanas ng matinding hirap, pero natutong magpakumbaba at nagdepende kay Lord, God is building inside that person. So therefore, do not judge me. God is not finished yet with my family and my life. God is building in my life. Di ba? Ang problema kasi sa atin, we are building our life. No, allow God to build your life. Hindi man nakikita ng iba, nakikita ng ating Diyos. And then dun sa verse na Job 8:7, God specializes in reversal. Ito yung pinagpipray ko bago matapos yung taon na to. 3 days na lang, may babalik ta rin ang Diyos. May i-reverse siya.
Mula utang sa libre, wala ng utang. Mula sa kahirapan papunta sa kasaganaan. Mula sa kapaitan papunta sa kagalakan. Sabi po dito ni Lord, I specializes in reversal, your latter days will be very great. Yung susunod mo na araw, mas magiging maganda kesa sa dati. Palakpakan niya po natin ang ating Panginoon. Amen? Dumaan po kami sa isang daanan. Sobrang dilim. Sabi ni Pastora, yaman-yaman ang lugar na to. Wala man lang mga ilaw, reflector, no? Ang hirap mag-drive sa gabi. Naranasan niyo na po ba yan? Hindi niyo pa naranasan? Sabi ni Pastora, hindi ko naranasan. Ako kasi nag-drive siya, hindi nag-drive. No? Kung ang buhay mo ay parang gabi, night is not a proof that the sun is gone. Ang gabi ay isang patunay na ang umaga ay paparating. So when your life seems dark, remember this, midnight is coming and new dawn is breaking through into your life. Huwag mong tingnan yung dilim. Tingnan mo, papalapit na ang umaga at bukang liwayway sa buhay ko. Amen? Ang nakita ko po kay Lord in my 20 plus years na pagpapastor, God writes the best chapters later in the story after some sorrow and tragedy. Pag pangit yung una, ganun talaga ang bida, binubugbog muna, di ba? Di ba? Kung ikaw si Cardo, talagang bubugbugin ka muna, di ba? Pero naka-jacket ka pa rin yan, di ba? Di ka naiinitan, no? Pero sa dulo, ikaw pa rin ang magtatagumpay, tas merong lady na talagang nasaktan ka ba? Di ba? Pero pag kontrabida ka, yun yung mga pinapakain sa crocodile, pinapasabog. So don't be a kontrabida, be a bida. Sabihin mo nga sa katabi mo, masasaktan sa una, pero magtatagumpay sa dulo. Hallelujah. Amen? And then, lastly, dun sa last verse natin, great endings will require faithful endurance. Magtiis ka, huwag kang sumuko. 3 araw na nga lang, hihinto mo pa yung prayer mo eh. Keep on praying. Bakit? I-reverse ni Lord yan. Amen? Okay, yung iba nga po dito sa dulo po, malapit na matapos yung taon, blessed talaga ng ating Panginoon. What God promises at the end will require faithfulness from you in the process. Be faithful. Be faithful. Bago matapos yung taon na to, fulfill your vows kay Lord. Gawin mo. Because Job 8:7 is not a magic formula. It assumes trust, perseverance, and dependence on God. It does not pretend that things are fine. It is believing that God is faithful. God is faithful. Sino dito naniniwala, tapat ang Diyos sa buhay mo? Pastor, sa work, para namang hindi tapat si Lord. Hindi ako napansin ng boss ko eh. Don't worry. Hebrews 6 verse 10 says, God is not unjust. Hindi niya makakalimutan ang mga ginagawa mong katapatan at ang Diyos ang magbibless sa buhay mo. Kinakabahan ka ba sa bagong taon? Mapopromote, mareregular? Be faithful kay Lord sa 3 araw na nalalapit dito. Amen? Your end is defined by God, not by a calendar. Kabang-kaba ka sa kalendaryo, no? Gusto mo iurong natin? Kabang-kaba tayo, malapit na ang New Year, malapit na. Kasing abang ng abang, di ba? Pero ang buhay mo, ang magdidefine yan si Lord, hindi yung kalendaryo. A year ending does not mean God's plan has ended. The best is yet to come. Hallelujah. God's latter end is not limited to December 31st. Did you know that? Some blessing mature over season, not dates. God's timing is never late, never early, always on time and purposeful. Next year, maaring maglakad ka na doon sa answered prayers na pinagtiisan mo ngayong year na to. Yung katapatan mo ngayon, next year mo mararanasan ang sagot at favor at breakthrough ng ating Panginoon. So some encouragement and declaration before we pray. Encouragement. Some prayers from this year will be answered next year. Say amen. And hallelujah. Some seeds planted this year will bloom later. Amen. Thank you, Lord. Some lessons learned now will protect you in the future. Praise Jesus. And don't measure your life only by visible result. Trust God with His unfinished stories. Magpasalamat ka. Finish the year in faith, not in frustration. Sabi mo nga sa katabi mo, ngumiti ka naman. Ngumiti ka. So let's all stand up and declare. Tayo. Let's declare. As we sing this song, no? Tayo. Taas po natin yung ating mga kamay. Sabihin po natin, ready go? Sabay-sabay tayo.
As I reflect and remember God's plan and promises, ready, go. As I reflect and remember, I declare that my beginning does not define me. My setbacks do not cancel God's promises in my life. My latter end is still in God's hand, and what looks small today may be the foundation of something great for my tomorrow. Sabihin mo nga sa katabi mo, don't judge me, I'm not a book. Sige, sabihin mo sa kanya, ready, go. Don't judge me, I'm not a book. I am a work in progress under the mighty hands of our God. Palakpakan natin ang ating Diyos. Zion Christian Fellowship Baliwag, it has been so good and pleasurable serving with you this year. I encourage you next year, let's continue to serve the Lord. Let's continue to be faithful. Let's walk on His promises. Let's fulfill our vows. And as a family, we will all bless and honor and serve the Lord Yahweh. Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Can we just hold hands together? Hawakan mo yung kamay ng iyong family. As we sing this song, naway magtiwala tayo lalo sa ating Panginoon. Habang tayo po ay nakayuko, hawak mo ngayon ang kamay ng himala at regalo ng Diyos sa iyong buhay. Can you imagine? Buhay, malakas, pinagpala pa rin ang pamilya mo. Binayayaan ka ng isang napakagandang regalo na dapat mo ipagpasalamat kay Lord. Sometimes the little things, the small things matters when we learn to be grateful and thankful to the Lord. So can you just say as a family, thank you, Jesus. I trust in you, Lord. Come on, let's sing this song and then we will pray a declaration sa ating Panginoon. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow has ordered my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. Come on, let's lift our hands to the Lord and say, I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Let's sing, I sought the Lord. I sought the Lord. Amen. Laging sumasagot ang Panginoon. Sa tuwing tayo'y nananalangin, I sought the Lord. Well, let's declare, that's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. For the last time I sought the Lord, I sought the Lord. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the
Yes, Jesus. Amen. who will never Isang paalala po ngayong taon na to, merong Diyos na hindi papalya sa kanyang mga pangako. Ang pangako ng Panginoon sa buhay mo ay tsak na matutupad kung magtitiwala ka sa Kanya. So I encourage you sa nalalabing 3 araw ng taon na ito, keep on trusting God, keep on praying to the Lord. Masabi po sa Psalms, I sought the Lord and He heard my cry and He answered my prayers. Nung ako'y humingi at tumawag sa pangalan ni Yahweh, ako'y pinakinggan niya at dininig niya ang aking hinaing. Mga kapatid, ano man ang tawag mo sa panalangin na iyan? Yan man ay kabigatan, yan man ay request, yan man po ay pangarap. It doesn't matter. Meron tayong iisang Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin. So I want you to raise your hand, raise your prayers to the Lord. Huwag kang mahiyang humingi sa ating Panginoon. Huwag kang humiyang tumawag sa pangalan ni Yahweh, whatever it is. And say to the Lord, Lord, I look up unto the hills. From where does my help comes from? My help comes from my Maker, my Lord God Almighty. Tumawag ka sa pangalan ng Panginoon. Ikaw at ang iyong buong pamilya. Manampalataya ka, sambahin mo, purihin mo ang ating Panginoon. Ipag-pray mo yung trabaho na yan. Ipag-pray mo yung pangamba na yan. So instead of worrying, papalapit na yung kalendaryo. Huwag kang matakot sa kalendaryo. Magtiwala ka sa Diyos na may hawak sa panahon at sa puso ng tao. Your life is never determined by the calendar. It is determined by your Creator, the Lord God Almighty. Huwag kang matakot. Isuko mo kay Lord yung fear mo next year. At sabihin mo kay Lord, Lord, I want my next year to be better, wiser, and stronger. With you. And together as a family, Lord, we will worship and honor you. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, I want to walk on my miracles next year. I want to live on my answered prayers and breakthrough. Gusto ko pong i-drive yung pinagpipray ko po, Lord, na promotion, favor, breakthrough. Gusto kong tumira sa tahanan na ipagkakaloob mo sa akin because you are good. You are faithful even though I'm not faithful. You always fulfill your promises. Pwede bang hawakan mo yung kamay ng family mo, sabihin mo, magtitiwala tayo kay Lord next year. And this year, walang ibang Diyos tayong lalapitan kundi siya pa rin. Kasi pinatunayan na ng Panginoon, hindi siya nagbabago kahit babago-bago ang panahon. Ang Diyos natin ay tapat. Come on, I want you to pray specifically for your family. I want you to declare declarations, faith statements. I want you to dream bigger dreams for the Lord, for our church. Mas marami pa tayong maabot, mas marami pa tayong matulungan. At sabihin mo, Lord, I want to be part of something bigger, larger, and longer than my life. I want to be part of your plan and purpose. As a family, we want to participate in your plan. I will honor you, Lord. I will fulfill my vows, O God. Thank you, Jesus. Awitin nga po natin uli yung chorus. I trust in God. I trust in God. Sa malumanay na tuloy. Amen. He will never fail. I trust in God. Let us pray. Lord, that is our prayer for this morning, Lord. We will trust in you. We will continue to trust in you, Panginoon. And Lord, kung mahina kami sa salitang trust, kung ngayon palang namin, Lord, pag-aaralan yung salitang trusting in the Lord, kung pumalya kami last year about the concept of trusting the Lord, Lord, ngayong year na to, turuan nyo kami, Lord, kung paano ba talaga totoong mag-trust sa inyo, Panginoon. Masabi niyo po sa Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord
With all your heart, never lean on your own understanding. In all your ways, always acknowledge God and He will make your path straight. Tinuturo niyo po sa amin, Lord, na kay Yahweh kami dapat magtiwala buong puso't lubusan. Hindi kami dapat manangan sa sarili naming karunungan. At sa lahat ng aming lakad, kayo lagi aming sasangguniin. At iyong itutumpak ang lahat ng aming lakarin. Panginoon, help us to trust you more. Help us, Lord, to worship you even more, not worry more, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Sa inyo namin sinusuko ang aming taon, ang aming pangarap, ang aming panalangin, even, Lord, ang aming mga frustration and discouragement. Because we are believing that you who began a good work in our family, in our life, will be faithful to finish and complete it. In Jesus' name we pray, and all the people of God say, Amen at Amen. Come on, palakpakan natin ang Diyos.